Senior sister, may mensahe ang pamilya Fisher, na nakaset na ang kasal mo sa pamilya Ford. Oras na para bumaba ng bundok at magpakasal. Ang bilis naman nila. Malamang hindi maganda ang intensyon nila. Ha ha ha. Puntahan mo na lang at tingnan mo mismo. Sa totoo lang, kailangan kitang mag-utos sa pamilya Ford sa South City. May hinahanap ka. Bakit hindi mo samantalahin ang pagkakataong ito para malaman ang katotohanan sa pagkamatay ng nanay mo noon? CJ, Master. Baba na ako agad ng bundok. Ito ang simbolong hinahanap mo. Ingatan mo ito. CJ, Master. Kakarating ko lang sa South City. Pinagmamatyagan na ba ako? Huwag kang maingay. O kaya, papatayin kita. Hindi pala ako ang hinahabol nila. Nandito. Ang una kong halik. Isang batang magkasintahan. Doon siguro siya pumunta. Sundan mo siya. Hoy, wag mo kong sisihin. Tinulak lang kita ng marahan. Wow, ganito kalala ang sugat mo. Buti na lang nakasalubong mo ako. Kung hindi, kahit ang pinakamagaling na doktor sa mundo ay hindi makakapagligtas sa'yo. Ano ang pangalan mo? Kapag sinabi ko, siguradong maaalala niya ako. Shufen, CJ. Maalala na kita ngayon. naniniwala ka talaga? Seryoso bang tanga itong tao na to? Iniligtas ko ang buhay mo. Paano mo ako pasasalamatan? Kung hindi, pwede kitang paglingkuran. Tingnan mo, nandito na yung mga humahabol sa'yo. Ang kapal ng mukha mong mangganso sa lola mo dito. Kahit gaano ka pa kagwapo, hindi tama yon. Sige, tama na. Kukunin ko na lang ang bayad sa pagligtas ko sa'yo. Kukunin ko na lang ang bayad sa pagligtas ko sa'yo. Hanggang sa muli. Boss. Boss, ayos ka lang ba? Boss, mukha mo. Anong nangyari? Tingnan mo. Magpadala ng alerto sa buong lungsod para sa babaeng nagngangalang Shufen. Magpadala ng alerto sa buong lungsod para sa babaeng nagngangalang Shufen. May bug. Portia. O kaya isang black card. Swertehin mo na talaga. Marunong talagang magpasikat ang pamilyang Ford. At lahat ng ito ay para sa prom ding iyon, hindi man lang sinisigurong karapat-dapat siya. Kung hindi kanya pakakasalan, mapapangasawa niya lang. Ang batang lalaki ng Ford, may kapansanan, magulo ang ugali. Kung mapunta siya doon, malamang hindi siya magtatagal. Sa panahong iyon, hindi ba sa iyo mapupunta ang lahat? May punto ka naman pala. Dahil siya ang ipapakasal sa halip ko, kapag wala na siya, ako na ang bahala sa labi niya. Kara. Kunin mo, siguraduhin mong mapang-asawa mo ang mayaman. May darating na tao mula sa pamilyang Ford para sunduin ka. Magpapakasal. Kung ganoon kaganda, bakit hindi siya ang gumawa niyan? Kung hindi lumpo si Logan Ford, mapupunta kaya sa iyo ang pagkakataong ito? Kaya,
Gusto mong pakasalan ko ang isang lumpo. Kung pakakasalan mo siya, aalagaan ka nila araw-araw. Mas mabuti iyon kaysa magpakapagod ka sa probinsya. Iyon si Logan Ford. Ang panganay na anak ng pamilyang Ford. Kung pakakasalan mo siya, ikaw ang magiging reyna ng bahay. Sobrang yaman. Eksakto. Iniwan mo ako ng 16 na taon, at ngayon gusto mong ako ang pumalit sa iyo sa kasal. Anong klaseng ama ka? CJ, ako ang papalit sa iyo sa kasal. Pero ang bahay na ito ay sa nanay ko. Kailangan mong ilipat sa akin ang titulo. Ano ang sinabi mo? Huwag kang magalit. Kung gusto niya, ibigay mo na sa kanya. Kapag napangasawa na niya ang isang Ford, magiging magkadugtong na tayo sa kanila. Magbabago rin ang buhay natin. Ano ba talaga ang halaga ng isang lugar na tulad nito? Huwag mong isakripisyo ang malaki para sa maliit. Sige. Ibibigay ko sa'yo. Ginoo. Narito na ang pamilyang Ford para sunduin ang binibini. Po. Ikaw si Kara Fisher? Lolo, kung tatanungin niyo ako, sakto lang siya para sa kuya ko. Isang probinsyana at isang lumpo, magkatugma talaga, tumahimik ka. Halika rito. Patanjin ng mabuti sa'yo ni Lolo. Kamukha mo siya. Talagang kamukha mo siya. Magkamukha kayo ng nanay mo. Nakilala niyo po ang nanay ko? Ang pagpapakasal mo kay Logan Ford, ang nanay mo ang nag-ayos noon. Oo nga pala, ang Dragon Phoenix pendant na nasa iyo, magkapares yan sa kay Logan. Ang Dragon Phoenix Jade na ito ay alaala sa akin ng nanay ko. Si Logan kaya ang itinadhana sa akin. Kara, alam ni Lolo na napakasakit ang pinagdaanan mo nang ikaw ay pumasok sa pamilya namin. Pagdating ng ika-8 kaarawan ko sa mga susunod na araw, ipapakilala kita sa lahat. Magdaramdam ka ba kay Logan dahil siya ay lumpo? Huwag po kayong mag-alala, Lolo. Hindi ko siya sinisisi. Asawa ko si Logan. Tungkulin ko ang alagaan siya. Kapag nakita ko na ang hinahanap ko, aalis ako. Wala akong balak na manatili pa. Ang hiling niyo po, baka hindi matupad. Umarvon. Samahan mo si Kara sa ika-2 palapag para makilala si Logan. Hayaan nating magkakilala ng maayos, ang 2 bagong kasal na ito. Kara, nasa itaas lang si Logan. Batiin mo. Mainitan ang ulo niya, kaya kailangan mong magpasensya sa kanya. Sige po. Mrs. Logan, halina po. Matagal ko nang narinig na nagbago ang ugali ni Logan Ford nang madisable siya. Mukhang totoo ang mga chismis. Siya, yon. Sino ang nagpapasok sa'yo rito? Umalis ka. Ang mga binti niya ay maayos na maayos, pero nagkukunwaring may kapansanan. Kalimutan mo na. Mas mabuti na ang kaunting gulo kaysa marami. Kung makilala niya ako, wala na ako. Narito ako para makita si Logan Ford. Kaya galing ka sa pamilyang Fisher. Ang babaeng ipinadala nila. Ang pamilyang Fisher, talagang marunong magplano. Bago ako magalit, umalis ka ngayon din. Hindi ako aalis. Alam mo ba kahit, ang ibig sabihin ng manatili? Ano? Ang maging babae ko, Hindi ba dapat paralitiko ka? Gusto mo pa rin ang pagtatalit? gusto mo bang subukan? Subukan ang ano? Tingnan mo ng sarili mo. Kung talagang kaya ko, sabihin mo sa akin. Sino ang nagpadala sa'yo rito? Iniiwasan ako ng lahat parang salot. Walang nangangahas magpakasal sa pamilyang ito. Sino ka talaga? Walang nagpadala sa akin. Grabe ang pagiging paranoid ng lalaking ito. Kung magpapatuloy ito, baka nga ako mapunta sa kanyang mga kamay. Mukhang kailangan ko na lang. Sino? Binibini. Sinabi ng Panginoon, nasa sala siya, naghihintay kay Binibining Fisher. Binibini. Kaya aalis na. Ako ngayon. Toby Ullman. Bakit hindi mo sinindihan ang ilaw? Ang babae sa labas. Ano ang pangalan niya? Binibini. Hindi pa. Siya ang aking asawa. Opo.
Siya po si Binibining Fisher. Siya ang panganay na anak na babae ng pamilyang Fisher mula sa South City. Anak ni Micah Fisher. Siya ang anak na ipinanganak ni na Micah Fisher at ang kanyang unang asawa. 16 na taon na ang nakalipas. Pumanaw ang kanyang ina at siya ay ipinadala sa kanilang lola sa probinsya. Kamakailan lang siya nakauwi. Ang pamilya Fisher. Ang galing talaga ng pagkakagawa nila. Ipinapakasal nila sa akin ang isang itinapon na anak na babae. Bantayan mo siyang mabuti. Kapag may nangyaring kakaiba, airport mo agad sa akin. Sige. Nalaman ko na ang maliit na milagrosong doktor ay bumaba na mula sa bundok. Mabuti. Siguraduhin mong hanapin mo para sa akin ang maliit na, milagrosong doktor. Siya nga pala. Ang taong ipinahanap ko sa'yo. May nahanap ka na ba? Boss, hinanap ko na ang buong South City pero wala akong mahanap na anumang impormasyon tungkol kay Binibining Shufen. Parang bigla na lang siya, lumitaw. E di palawakin mo ang paghahanap. Kailangan kong hanapin ang babaeng yon, anuman ang mangyari. Kara. Ang taguan ng kahon na ito. Hindi dapat sabihin ko ang inuman, kahit sa iyong tatay. Ma, nalaman mo na ba noon na hindi tapat si Micah Fisher sa iyo? Kaya ba, ayaw mong sabihin ko sa kanya? Ito ay isang libro tungkol sa medisina. Ang sulat dito ay kay Ma. Kung kay Ma ito, ibig sabihin alam niya ang medisina. Paano siya napaslang? Maaari bang may sadyang pumatay sa kanya? Residensiya ng pamilyang Young, South City. Ako si Alan Young. Narito para magbigay galang sa maliit na doktor ng milagro. Nakikiusap kami sa maliit na doktor ng milagro na bumalik sa pagpaprakti. Pakiligtas po ninyo ang aming patriarka. Yamang pumunta kayo para makita ako. Inaakala kong alam ninyo ang aking mga patakaran. Opo, alam namin. Handang ibigay ng pamilyang Young ang lahat ng aming ari-arian. Bawat huling piraso, kasama na si Alan Young. Pati na ang buhay kong ito. Gamitin ninyo ang reseta na ito. Maligo kayo ng 7 araw gamit ang halamang gamot. Pupunta ako pagkalipas ng 7 araw. Salamat, maliit na doktor ng milagro. Maliit na doktor ng milagro para sa biyaheng ito sa South City. Ako, si Alan Young, ang bahala. Hindi na kailangan. Nasa South City lang ako para asikasuhin ang personal kong mga bagay-bagay. Maliit na doktor ng milagro habang nasa South City kayo. Kung may anumang kailangan ninyong tulong, sabihin lang kay Alan Young anumang oras. Ang aming pamilya, ang mga Young, ay may matibay na reputasyon dito sa South City. Ayos lang. Sa pagkakataong ito na narito ako sa South City, hihilingin kong panatilihin ninyong confidential ito. Nauunawaan ni Alan Young. Maliit na doktor ng milagro. Pakitingnan po ninyo. Personal na inutusan ako ng aming patriarka na iabot sa inyo ang 100 taong gulang na ligaw na ginseng na ito nang direkta sa inyo. Umaasa kami na ang maliit na doktor ng milagro ay hindi ito tatanggihan. 100 taong gulang na ginseng. Tunay na kayamanan iyan. Sa 80 kaarawan ni Sean Ford, ito ang perpektong regalo. Kung gayon, tatanggapin ko ito. Pasalamatan ninyo ang patriarka ng pamilyang Young para sa akin. Nauunawaan. Tatay, todo-todo ang pamilyang Ford, di ba? Yung pilay na babaeng dumpling na yon ay nakapag-asawa pa sa napakagandang pamilya. Sa pagkakataong ito, ay ang gintong pagkakataon natin para makalapit sa mga Ford. Mamaya, siguraduhin mong magpakatalino ka, ha? Nakuha ko. Donna. Pinagmamasdan ko. Lahat ng dadating ngayong gabi, galing silang lahat sa Southside. Ang daming makapangyarihan, at mayayamang pamilya dito, kung makikilala mo pa ang ilan. Sigurado akong mas maganda ang mapapangasawa mo, kaysa kay Kara Fisher. Lolo, ano sa tingin mo sa suot ko? Alam mo ba kung sino ang nagdisenyo nito? Sino? Siyempre, ang iyong pangalawang apo, ako. Haha, sige. Mas mukha kang bata sa suit na yan. Sean Ford, maligayang ika-80 kaarawan. At ikaw ay? Ako si Micah Fisher. Ito ang aking asawa, si Diane Foster. Patriarka. Naway maging malusog at matagal ang buhay ninyo, at naway laging masaya at kumpleto ang inyong pamilya. At ito ang aking anak na babae, si Donna Fisher. Sean Ford.
Magkapatid ba talaga ang dalawang to? Para silang gabi at araw. Nakakatawa naman yan. Kung wala kang magandang sasabihin, manahimik ka na lang. Lolo. Nagbibiro lang ako. Sigurado akong hindi magagalit. Ang ate ko, bukod pa riyan. Tingnan mo ang 3 henerasyon pabalik. Lahat ng pamilya ay galing sa probinsya. Napakaintindi mo naman. Haha. Napakahusay ng pagpapalaki ninyo sa 2 anak. Oh. Sean Ford, sobra naman ang papuri ninyo. Si Donna, ay laging maasahan mula pa noong bata pa. Kabaligtaran talaga ni Kara. Napakapilya niya, mula pagkabata. Tama, Lolo, itong si Kara Fisher, parang galing sa probinsya, walang modo. Dad, nakita mo ba ang ate ko? Oo. Nasaan si Kara? Bakit wala pa siya? Nakita mo ba siya? Ika-8 pa ang kaarawan mo, ang buong pamilya ng panganay, ay wala pa ring dumadating. Sa totoo lang, talagang probinsyana, walang modo. Vern, ang pag-uusap tungkol sa ibang tao sa kanilang likuran, hindi talaga magandang asal yan. Lolo, pasensya na. May traffic sa daan, na-late ako. Bakit walang traffic kanina o mamaya, ngayon pa talaga? Huwag mong isiping hindi ko alam, ang gusto mong gawin. Lolo, ito si Kara Fisher. Hindi pa siya nakakapag-asawa sa pamilya Ford. Pero parang may-ari na ng bahay ang dating. At itong kuya mo rin. Lagi mo siyang sinaspoil. Ngayon akala niya, siya na ang may-ari rito. Kung tatanungin mo ako, ang 2 ito ay hindi talaga nagmamalasakit sa iyong ika-80 kaarawan. Tama na ang biro, Jim T. Vern. Nagkaroon ng relapse si Logan Ford sa kanyang binti kaninang umaga. Hindi inaasahan yun. At alam na ni Sean Ford yun kaninang maaga pa. Kaya, ngayon si Vern Ford na ang masusunod sa pamilya Ford. Sige, tama na. Ngayong nandito na ang lahat, ayos na, lahat ng pagtatalo na ito, ano ba ang itsura nito? Kara, halika rito. Maligayang pagdating sa inyong lahat, salamat sa pagpunta sa aking ika-80 kaarawan. Ngayon, mayroon akong masayang balita na ibabahagi sa inyong lahat. Si Kara Fisher ay ngayon ang pinakamatanda na Mrs. Ford ng aming pamilya. Kung tatanungin mo ako, wala siya. Kung ikukumpara kay Miss Gail White. Tama na yan. Matagal nang wala si Miss White. Ito. Narinig ko, ay kasunduan noong bata pa. Donna, hindi ba't naghanda ka ng regalo para kay Sean Ford? Hindi mo ba ilalabas para makita ni Sean Ford? Ilabas mo, Grandpa Ford. Pinili ko ang set na ito ng mga tasa na blue and white porcelain mula sa dinastiyang Song para sa inyo. Nais ko sa inyo ang kaligayahan at mahabang buhay na malusog. Lolo, ang mga tasang ito ay dapat nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sa hitsura pa lang. Hahaha, napakaganda. Talagang pinag-isipan mo ito ng mabuti. Lolo, basta nagustuhan ninyo. Lolo, tingnan ninyo rin ang sa akin. Naglaan ako ng mahabang panahon sa paghahanap nito, isang ligaw na mountain ginseng na 50 taong gulang na. Hahaha, sa ginseng na ito, tiyak na mabubuhay kayo hanggang 100 taon. Hahaha. Vern, napaka-thoughtful. Marunong ka nang mag-alaga sa iyong lolo. Syempre. Ate, ang tagal mong dumating. Siguradong may espesyal kang regalo para kay Lolo, di ba? Oo nga. Gusto ko talagang makita kung anong klaseng regalo ang kayang dalhin ng isang promdi na tulad mo na mas maganda pa sa aking wild ginseng na 50 taong gulang. Lolo, ito ay 100 taong gulang na wild ginseng. Nais ko po sa inyo ang walang hanggang kaligayahan at mahabang buhay na puno ng kalusugan. Hahaha, nakakatuwa naman, Napakaganda ng inyong pag-iisip. Hindi pwede. Gumastos ako ng milyon-milyon at nag-ipon ng malaking grupo para lang makahanap ng wild ginseng na 50 taong gulang. Ate, paano mo naitangka na lokohin si Lolo Ford? Nang peke, gamot ito. Paano kung inumin ito ni Lolo at lumala ang kanyang kalusugan? Ano na ang mangyayari? Kaya mo bang panagutan iyon? Peke yan sigurado. Kara Fisher, ano ba ang problema mo? Binigyan mo ng pekeng gamot si Lolo. Ano ba talaga ang balak mo? Mahal na mahal ka ni Lolo. Pero hindi ka karapat-dapat na magpakasal sa pamilyang Ford. Umalis ka. Oo nga, ate. Hindi ito probinsya. Huwag mong subukan ang iyong mga dating maliit na pandaraya dito. Ikinahihiya ka namin. Kara Fisher, binaygo mo talaga ako. Ako, si Micah Fisher, wala nang anak na tulad mo. Huminahon ka. Umalis ka sa harap ko. Lolo,
Makitid lang ang pag-iisip niya, huwag po kayong mag-alala. Ginoo. Nandito na ang pamilyang Yang mula sa timog. Lungsod. Bilis, bilis, pasilipan mo sila agad. Ako na ang sasalubong sa kanila. Umalis ka sa daan, huwag kang makagulo. Andre Yang. Ay nako. Talaga bang ang pamilyang Yang ito? Ang pamilyang Yang ang namumuno sa buong timog ng lungsod. Pero hindi ko pa narinig na nakikipagnegosyo sila sa pamilyang Ford. At ngayon, talagang, nagpadala sila ng tao para magdiwang ng kaarawan ni Sean Ford. Mukhang ang pamilyang Ford ay seryosong magiging matagumpay na. Oo nga. Narinig mo ba yon? Mas malaki pa sila kaysa sa pamilyang Ford. Siguraduhin mong magpakita ng magandang asal mamaya. Huwag kang mag-alala, tatay. Ako na ang bahala. Donna, kaya mo yan. Ang pinuno ng pamilyang Ford. Andre Yang, ang inyong pagdating ay tunay na karangalan para sa amin. Alan Yang, sa utos ng aming pinuno, narito ako upang magbigay pugay. Hahaha, magaling. Pakiusap, ipabot ang aking pasasalamat sa inyong pinuno. Sige po. Ano ito? Andre Yang, abala ako ng husto, muntik ko nang makalimutan. Ito ay galing sa babaeng yun. Nagpadala siya ng mga pekeng gamot na ito. Inutusan ko ang isang tao na itapon ang mga ito. Sandali. Sinabi mong itatapon mo ito? Oo. Oo. Nakakatawa naman. Ito ay 100 taong gulang na ginseng. Karamihan ng mga tao ay hindi man lang makapanaginip na magkaroon ng ganito kagandang bagay. Ito ay tunay. Andre Young. Baka hindi mo alam, iyon ay galing sa aking nakatatandang kapatid na babae mula sa probinsya. Gusto lang niyang pasayahin, si Sean Ford, kaya binili niya ang pekeng gamot na ito. Hindi yan tunay. Ang babaeng iyon ay mukhang pamilyar. Huwag mo sabihin na nakita ko na siya saan man dati. Maaaring matanda na ako, ngunit mayroon akong ilang karanasan. Nakikilala ko kung tunay o peke ang isang bagay. Ito ay talagang tunay. Imposible yan. Andre Young, bakit hindi mo tingnang mabuti? Sa lahat ng bagay, maaari akong magkamali, ngunit ito. Batang henyong doktor. Tingnan mo mismo. Ang aking pinuno ay personal na nag-utos sa akin, na iabot ang 100 taong ligaw na ginseng na ito, nang direkta sa batang henyong doktor. Ikaw ay Andre Young. Mukhang, ang munting milagrosang doktora ay ayaw magpakilala. HMM. Ang aming pamilyang Young ay may 100 taong negosyo ng halamang gamot. Parang ako naman, ang sisira sa sarili kong reputasyon. Itong si Andrew Young, malamang ay nakilala ako. Imposible. Mali ang pagkakita mo. Hahaha. Nagkamali ba ako? Logan Ford, ang pamilyang Ford mo ay mayaman na mayaman. Kaya't parang wala lang ang paghagis ng 100 taong. Ginseng, parang, ang regalo ng aking pamilyang Young. Ay halos hindi napapansin ng pamilyang Ford. Kung ganun ang sitwasyon, ako, si Andre Young, ay aalis na. Andre Young. Tingnan mo ang gulo na ginawa mo. Lolo, ang ligaw na ginseng na ito na 50 taong gulang, ay isang beses lang sa buhay makikita. Bukod pa riyan, paano naman kayang makakabili ang pangit na babaeng iyon, ng 100 taong ginseng? Ikaw ba ay nagnakaw nito? Oo, sabihin mo sa amin, saan mo ito ninakaw? Ang ginseng bang ito ay talagang napakabihira. Sa probinsya, napakarami nito. Maghukay ka lang at makakahanap ka. Wala ngang gustong kumuha niyan doon. Imposible, nagsisinungaling ka. Tama na. Hindi ba kayo nahihiya sa ginagawa ninyo? Mukhang. Ang aking nobya ay malayo sa karaniwan. Hindi ka pa ba nahihiya? Lolo, hindi ako yun. Siya yun, siya ang nagsabi. Ako lang. Ang galing talagang pinalaki ng pamilya ninyo ng isang napakagandang anak na babae. Sean Ford, pakiusap, kumalma ka. Donna. Bilisan mo at humingi ng tawad kay Ginoong Ford. Lolo Ford. Pasensya na po. At kailangan mong humingi ng tawad sa iyong ate. Bilisan mo. Ate. Pasensya na.
Kara, ang bunso mo ay hindi sinasadya yun. Huwag kang magalit. Hindi ako galit. Ikaw, yung sinabi mo kanina, sa probinsya, sa likod ng bundok. Lahat yon. Pinuto na lahat yon para sa pagkain ng baboy. Ipinakain sa mga baboy. Ipinakain sa baboy? Kung gusto mo, ikaw na ang humukay. Halika na. Sayang naman ang napakabihirang bagay. Ginoong Panginoon, aalis na po kami. Maghuhukay ng ginseng. Sasama ako. Palem, Ginoong Panginoon. Talagang, napahiya sila ngayon. Oo, nakakahiya talaga. Lolo, siguro aalis na rin ako. Mabait na bata. Alam ko, sa lahat ng mga taong ito, marami kang pinagdaanan. Ayos lang. Sa ilang araw, kapag ikakasal ka na sa pamilya Ford, dadalhin kita sa bodega, ano man ang gusto mo. Kunin mo lang. Ayos lang po, Lolo. Ayos lang. Bilang isang lolo, hindi pa naman ganoon kalabo ang mga mata ko. Ginoo. Paano nagkaroon ng lason sa katawan ni Sean Ford? Mukhang mas komplikado ang mga usapin ng mga Ford kaysa sa inaakala. Ang sabi ng patriarch, ang binibini, ay dapat dito magpapahinga ngayong gabi. Bakit mo ikinandado ang pinto? Buksan mo. May tao ba dyan? Tumigil ka sa pagsisigaw. Wala yang magagawa. Desisyon ni Lolo yan. Ano ang ibig sabihin yan? Huwag kang magbitiw ng salitang hindi buo. Sabihin mo ng diretso sa akin. Hindi mo pa rin ba maintindihan? Ano? Ang isang lalaki at isang babae, ang nag-iisa sa isang lugar. Ano sa palagay mo ang mangyayari? Pero hindi pa nga tayo kasal. Ayokong magmadali sa bagay na ito. Nag-isip ka ng masyado. Sa katawan mong, mukhang mahina. Hindi ka talaga ang tipo ko. Ikaw, Halika rito. Buhatin mo ako papunta roon. Hindi. Ano? Ayaw mo dahil pilay ako. At hindi kita mapapasaya. pilay ka at magaling kang magkunwari. Buwisit, Sino ka talaga? Magsalita ka. bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Marunong ka ng medisina. Naku, nahuli na ako. Mabuti pang, aminin mo na lang. Kung hindi, Noong nasa probinsya pa ako, nakapag-aral ako ng kaunting tradisyonal na medisina. Sa isang tingin pa lang sa'yo, halatang nagkukunwari ka. sa mga panghula mong yan, akala mo mapapaniwala mo akong may sakit ka talaga. Ang taong talagang paralisado ang mga binti. Ang mga kalamnan ay umuunti at lumalambot sa paglipas ng panahon. Kanina lang, nang nakaupo ako sa kandungan mo, ramdam kong ang mga kalamnan mo ay malakas at nabuo ng maayos, walang kahit anong senyales ng pagka-atrophy. Kaya, ang diagnosis ko, nagpapanggap kang may kapansanan. Pero narinig mo na ba ang kasabihang, ang dila ay pahamak? Buwisit, itong gagong to, talaga bang gusto niya akong patayin? Pero, ang mga binti mo ay nasa kondisyong paralisado ngayon. Di ba't kanina mo pa ako sinasabing, nagkukunwari, ngayon, nagbago na naman ang istorya mo. Ano? Niloloko mo ako? Kung hindi ako nagkakamali, ang mga binti mo lang ay gumaling sa nakaraang 2 taon, di ba? Kahit na, normal mong, makalakad, tumakbo at tumalon. Tuwing gabi, bumabalik ang sakit. Sobrang sakit na hindi mo matiis. At kung minsan, ang mga binti mo'y biglang nagiging mahina at malambot, tama ba ako? Sige, ituloy mo. Tuwing sumasakit, nanginginig ang buong katawan mo, parang nahulog ka sa matinding lamig. Ang ginaw ay kumakalat sa buong katawan mo. Sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, ang sakit mo ay kaya kong gamutin. Babaeng mayabang. Totoo ang sinasabi ko. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? CJ, tungkol sa nangyari na yon, huwag mong sasabihin kanino man. Kung hindi, gagawin kong impyerno ang buhay mo.
Gets. May unan at kumot sa loob, kunin mo na lang. Tapos matulog ka sa sala. Buti na lang at hindi ako nahalata. Ang babaw mo talaga. Mula ngayon, huwag mo akong idadaing para iligtas ka. Nako, ang init ko pala. Hindi ko inakala na ang dating mayabang na young master ay babagsak din balang araw. Yere. Hoy bro, sabi ng mga tao online, ang lalaking pilay na may kasamang probinsyana ay nagbibigay saysay sa buhay. Mukhang kulang pa sa'yo, ang drama kahapon. Kara Fisher, sinasabi ko sa'yo, huwag kang magyabang. Kung nandito si Gale, And Vern, kahit probinsyana ako, narinig ko na. Ang magkapatid na nag-aaway ay nangangahulugang may problema ang pamilya. Kaya sabihin mo sa akin, kung malaman ni Lolo, ikaw, Ipinagtatanggol ba niya ako? huwag kang paulit-ulit na ikaw dyan. Simula ngayon pag nakita mo ako, kailangan mo akong tawaging manugang. Naiintindihan mo? Bata ka. sige. Probinsyana lang, akala niya pwede siyang mag-utos sa akin? Hintayin niyo lang. Kara, ngayong ikakasal ka na sa pamilya Ford, kamusta naman ang pakikitungo sa'yo ni Sean Ford? Mabuti naman siya sa akin. Ano ba? May gusto sanang pag-usapan sa'yo ang tatay mo. Narinig ko. Lahat ng nasa pamilya Ford ay may allowance. Dahil bago ka pa lang, doon. Dapat ay magpabango ka sa matanda. Humingi ka rin ng ilang milyon. Paano nang ahas ang isang taga-probinsya tulad niya, na humingi ng ganoong kalaking halaga? Kausap ko ang ate mo, bakit ka nakikisali? Kara, baka matigas man ang salita ng bunso mo, pero para sa ikabubuti mo rin yon. Isipin mo, kapag may naitabi kang pera, at balang araw, ay masama ang trato sa iyo ng pamilya Ford, ayos ka pa rin mag-isa. Pero, bata ka pa ngayon, baka masayang lang. Kaya bakit hindi mo nalang ibigay sa akin ang pera, ako na ang bahala. Ano sa tingin mo? Seryoso ka bang? Pinapahingi mo ako ng pera. Kara, hindi naman paghingi ng pera ang usapan. Tingnan mo. Bata ka pa, papasok ka sa pamilya nila, tapos ang lalaki ay may kapansanan. Hindi ba parang nakakulong ka sa patay na pagsasama? Ang perang iyon ay nararapat lang sa iyo. Ito ay kabayaran. Ma, paano matututo ang isang taga-probinsya tulad niya na magpabango sa iba? Tama ang bunso. Taga-probinsya nga talaga ako. Kaya paano ko malalaman kung paano magpabango? Tay, hindi ko kaya. Bilisan mo at humingi ka ng tawad sa ate mo, bantayan mo ang iyong bibig. Ayaw ko. Sige na. Kung ang bunso mo ay kahit kalahati lang ng pagiging matino mo, mas magiging maayos ang lahat. Kaya nga, tulad ng sinasabi ko, Kung gusto mong pumayag ako, hindi impossible. Pero depende ito sa kung kailan aalis si Dad sa villang ito. well, sige. Ako na ang aalis. Ako na ang aalis. Isang probinsyana ka lang, bakit kami pa ang aalis? Bahay namin ito, huwag mong isipin na dahil kasama mo ang pamilya Ford, ay pwede mo na kaming utusan. Pasensya na. Sa akin na ngayon ang villang ito. Ma, tingnan mo siya. Lagi niyang ginagamit ang pangalan ng pamilya Ford para apihin ako. Ngayon gusto pa niya kaming paalisin sa villa. Tandang bata ka. Ang tatay mo ay nakikipagplastikan sa isang walang kwenta para lang makakuha ng pera mula sa pamilya Ford. Walang paraan, nahahayaan kong apihin ng isang walang kwenta ang anak ko. Donna, huwag kang mag-alala. Nakipag-ugnayan na ako sa pamilya Young. Ang mga Young ang mas makapangyarihan kaysa sa mga Ford. Ma, paano mo nagawa iyon? Bukas, gagastos ako ng malaki para papuntahin si Irene Dunn sa bahay ng mga Young para gamutin ang kanilang pinuno ng pamilya. Sa oras na iyon, hindi lang tayo magiging tagapagligtas ng mga Young. Kalimutan mo si Kara Fisher. Kahit ang mga Ford mismo ay kailangan kang ituring bilang isang bisitang pinapahalagahan. Alam mo ba kung nasaan ka nga, hindi pinapapasok ang mga hindi autorisadong tao dito sa loob.
Ang bastos. Andre Young, sandali lang po. Sino ka? Ako ang doktor na inirekomenda ng pamilya Joe. Nandito para gamutin ang pinuno ng inyong pamilya. Hindi ka namin kailangan. Umalis ka na. Hindi na kailangan ang mga formalidad dito. Dalhin mo ako para makita ang pinuno ng pamilya ninyo. Sige. Nandito na ang munting milagros ang doktor. Hindi na namin kailangan ng doktor dito. Umalis ka na. Siya ang milagros ang doktor. CJ, babalik ako pagkatapos ng 10 araw para sa susunod na sesyon. At dapat ay ganap ka ng gagaling. Salamat, milagros ang doktor. Hindi ko inakalang gagaling ako, balang araw. Salamat sa pagliligtas sa aming pinuno, milagros ang doktor. Kung sa hinaharap, ang milagros ang doktor ay nangangailangan ng anuman. Alan Young, ay handang sumuong sa apoy at tubig ng walang pag-aatubili, anuman ang mangyari. Sobra naman yan. Salamat, munting doktor milagro. Oo nga, munting doktor milagro. Ang buhay ko ngayon, ay regalo mo sa akin. Bilang isang Young, wala akong paraan para mabayaran ka. Kaya itong token, ay munting tanda lamang, ng aking pasasalamat. Mula ngayon, lahat ng pag-aari ng pamilyang Young, ay sa iyo nang susundin. Ang token ng pamilyang Young. Mula sa sandaling ito, sino mang makakita ng token na ito, ay para na ring nakita ako ng personal. Ang pamilyang Young, ay susunod sa iyo hanggang wakas. Paano kayo nagkakilala ng aking Panginoon? Well, medyo mahaba ang kwentong iyon. Noong panahong iyon, oo nga. Ang pamilyang Ford ay may ganitong uri rin ng token. Mukhang ang pamilyang Ford ay kailangan pang masaliksik ng mabuti. Boss, lumitaw ang munting Dr. Milagro sa bahay ng mga Young. Tara na. Nahihirapan akong huminga. Ikaw pala. Shufen. Hinahanap kita. Alam mo ba yon? Ikaw, hinahanap mo ako. Sa buong buhay ko, wala pang nangahas na maglagay ng kahit ano sa mukha ko. Tingnan mo, may humahabol sa'yo na paparating. Ay naku, sinungaling ka. Ano ba talaga ang pangalan mo? No comment. CJ, ayaw mo talagang sabihin, ngayong nahuli na kita. Sumama ka sa akin. Bitawan mo ako. Hindi kita bibitawan. Ang mga galaw niya. Bakit ang lapit ng pagkakahawig sa kay Kara Fisher? Boss, sabi ng pamilyang Young, umalis lang yung munting Dr. Milagro. Sundan mo siya. Alamin mo kung ano ang totoong pangalan niya. Kung gusto mo akong hulihin, subukan mo sa susunod mong buhay. Huwag kang hamarang sa daan kapag naglalakad. Ito ay bar ito. Naipit ako sa bahay sa dami ng mga alituntunin. Hindi man lang nakalabas para mag-bar. Hoy, hindi ka pwedeng pumasok. Bakit hindi? Tingnan mo lang, ang suot mo. Sa tingin mo makakapasok ka lang sa Miss. Alam mo ba, ari ito ng pamilyang Young. Tulad mo, isang probinsyana, gusto pang pumasok. Tiningnan mo na ba ang sarili mo? Alam mo ba kung ano ka? Ano? Dahil ari ito ng pamilyang Tang, hindi ako pwedeng pumasok. Anong nangyayari? Ang iinday ninyo, anong problema? Manager, may baliw dito. Nanggugulo ng walang tigil. Ikaw ang manager. Kaya hayaan mo akong magtanong. Pagtanggi sa mga bisita sa pintuan, ganyan ba ang pagtrato sa mga customer sa Miss? Hoy, umalis ka na. Saan ba nanggaling tong mabahong pulubi na to? Bilisan mo at umalis. Huwag mong dudumihan ang lugar namin. Paano kung ganito? Ang badge ng pamilyang Young.
Balita ko, 5 lang ang badge sa buong pamilyang Yang. Bawat may-ari nito ay itinuturing na pinagpipitaga ng panauhin ng pamilyang Yang. At kung kinakailangan, maaari nilang utusan ang buong sambahayan ng Yang. Manager, nagkamali ka ba? Saan galing tong batang to? Paano siya nagkaroon ng badge ng pamilyang Yang? Hindi ako nagkakamali. Ito ay talagang badge ng pamilyang Yang. Kung gayon, ninakaw niya yan. Bobo ka ba? Akala mo ba madaling magnakaw sa pamilyang Yang? Tsaka, tingnan mo ang binibini, halatang mayaman ng pamilya. Ang mga taong tulad niya ay walang katumbas ang halaga. Tiyak na nakuha niya yan mula sa pamilyang Yang. Pero, Pwede na ba akong pumasok? Siyempre, dito po, binibini. Ikaw ay tinanggal na. Binibini, inihanda na namin ang pinakamagandang pribadong silid para sa inyo. Ang mga kagamitan at alak ay dekalidad. Dito po. Ang sarap. Ang ganda talaga. Binibini. Lasing na siya. Ano ang gagawin ko ngayon? Kara Fisher, bakit kaya siya tumatawag sa akin? Hello. Kara Fisher, bakit siya nandito? Hala, hindi naman gaanong kaakit-akit ang babaeng ito, pero ang ganda ng katawan niya. Pare, masarapan ka. Huwag kang magmadali. Ako muna ang mauuna, tapos sa iyo na siya. Salamat, pare. Hoy, nandito na ang kapatid mo. Bitawan mo ako. Pigilan siya. Bitawan mo ako. Ang boring ngayon. Oo, parang hindi masyadong maraming tao ngayon. Ang gwapo talaga ng lalaking iyon. Donna Fisher, paano kung pumili ka ng isang hamon at subukang lamaan sa ang gwapong lalaking iyon? Sige. Panoorin mo akong mapasa kanya siya. Nakita mo ba ang isang babae na may suot na salamin na may itim na frame? Hindi ko siya nakita. Hoy, gwapo, mag-isa ka lang ba dito? Hoy, gwapo, huwag kang umalis. Umusog ka. Mayabang siya. Gusto ko iyon. Ikaw. Ang kapal ng mukha mong manuntok sa akin. Hintayin mo lang, kukunin ko ang kuya ko. Kung may bayag ka, huwag kang aalis. Hintayin mo lang, ikaw, huwag kang aalis. Kara Fisher. Gising. Huwag mo akong guluhin. Gusto ko pang uminom. Hoy. Hoy, gwapo. Bitawan mo ako. Gusto ko pang uminom. Hoy, gwapo. Kalimutan mo na itong pangit na babae. Samahan mo na lang ako. Umalis ka. Hoy, pare, payatat lang yan. Mas maganda ako kaysa sa kanya. Gusto mo subukan ako. Siguradong masisiyahan ka. Kadiri. Hindi ako kadiri. Wala pang nakakapagkamot sa akin. Ako. Umalis ka dyan.
Ito, probinsyana. Hindi kita kakampi kailanman. Hoy, Kara Fisher. Naglakas loob ka talagang pumunta ng bar. Kung hindi ako nakarating ng maaga, malamang ay, Ako, gusto ko pa uminom. CJ, Ito. Malaking drumstick ng manok. Kara Fisher. Tingnan mo ako ng maigi. Sino ako? Wow. Yung male model ngayon. Ang gwapo talaga. Alam na alam ng bar na to. Male model. Hindi ako makapaniwala na ako, si Kara Fisher, ay makakaranas, nasubukan, kung gaano kasaya, ang maging sugar mama. Kara Fisher. Hoy, Pogi. Magkano ang singil mo bawat gabi? Hoy. Shufen. Kara Fisher, ikaw ang unang nang gulo sa akin. Ano nang nangyayari? Kagabi. Logan Ford. Bakit siya nandito? Wisit, dapat nakita na niya ang itsura ko talaga. Logan Ford, yang gago. Alam na siguro na ako yung nasa araw na iyon. Impossible. Oras na para tumakbo at umiwas sa problema. Ano ngayon? Gagamitin mo lang ako. Tapos tatakasan mo ako. Tek, ano bang pinagsasabi mo? Wala akong alam. May iba pa akong gagawin. Kaya mauna na ako. Kara Fisher, wala ka bang sasabihin sa akin? Sabihin. Ano nang sasabihin? Logan Ford. Nalaman na ba niya kung sino ako? Kagabi. Paano mo pananagutan ang ginawa mo sa akin? Pananagutan? Matatanda na tayong lahat dito. Ang paggawa ng kalokohan pagkatapos uminom ay hindi naman talaga. Kailangang kipanagutan, di ba? At saka, kadalasan ang mga babae ang talo sa mga ganitong sitwasyon. Ganoon ba? Eh bakit pakiramdam ko, kamukha mo? Ang isang taong kilala ko. Ang pangalan niya ay Shufen. Tapos na. Ang tagal ng galit niya. Kapag nalaman niyang nagsinungaling ako sa kanya, gagawin niya ang lahat para pahirapan ako. Talagang hindi ko pwedeng aminin. Shufen. Sino si Shufen? Ah, gets ko na ngayon. Si Shufen ay, crush mo siya, di ba? CJ, ako na ang aatras para kayong dalawa na lang. Ang nerbiyosa mo. Kara Fisher, ikaw ba talaga si Shufen? Kara Fisher, ikaw. Logan Ford. Kailangan mong umalis ngayon din. Ang katawan mo. Parang hindi ko pa naman nakita ang lahat. Gago. Ginawa ko itong almusal para sa'yo. Hindi ko alam kung ano ang gusto mo. Kaya gumawa ako ng Chinese at Western options. Ito lang talaga ang ginawa mo. 2 serving lang. Ikaw ang unang pumili, ako na lang ang kakain ng matitira. At saka, yung mga damit na ito, dumating na yon. Salamat. Siya ang pangatlong tao sa buhay ko, bukod kay Mama at Master, na bumili sa akin ng damit. Alam mo, pareho kayong anak ng pamilya Fisher. Bakit ikaw ang napakaganda? Tingnan mo naman ang ate mo. Ang pangit-pangit. Nakakasuka lang. Ang itsura niya. Kanina ko pa siya nakita, kasama ang isang lalaking di ko kilala. Sigurado ako, nasa kama na siya ngayon ng ibang lalaki. Hindi ko inakala si Kara Fisher na mukhang simple sa labas.
ay malubag pala sa personal. Mahirap siguro para sa kanya. Ang kuya ko, hindi man lang magampanan ang tungkulin bilang asawa, hindi naman niya, may expect na magpakabalo siya habang buhay, di ba? Oo. Kung talagang hindi na kaya, ako na lang ang tutulong kay Kara Fisher. Ganoon ba? Kara Fisher. Matagal na kitang sinabihan na huwag mag-isa. Noon, may Huang at Nuying. Pareho silang napangasawa ng iisang emperador, pero ngayon, kayo naman ang magkasamang maglilingkod. Swerte mo nga at nagustuhan kita. Ang lakas ng loob mong umiwas sa akin. Kung hindi kita makukuha ngayon, pareho tayong apelyido. Kahit paluin ka, nakakadiri. Ayoko pang madumihan ang kamay ko. Kara Fisher, anong ginawa mo sa akin? Malinaw naman, tinutulungan kita na maputol ang pangit mong ugali ng pagbubuga ng basura palagi. At ikaw, sa akin ang bahay na ito. Kung muling makapasok ka dito ng palihim, hindi na ako magiging mabait pa. Ang bahay na ito ay kay tatay. Pupunta ako rito kahit kailan ko gusto. Ikaw na pangit na halimaw. Akala mo mapapaalis mo ako. Guardia, may pumasok sa bahay ko. Sige. Hintayin mo lang. Aalagaan kita pagkatapos kong matapos ang negosyo ko. Palitan ko na ang code ngayon din. Tingnan natin kung paano ka makakapasok pagkatapos. Imposible. Kara Fisher. Siguro si Kara Fisher ito. Vern Ford, huwag kang mag-init ulo, pare. Masyado ka lang sigurong nakainom. Umalis ka sa harap ko. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako mapapasama sa ganitong gulo. Vern Ford. Lumabas ka. Vern Ford. May problema ka sa erectile tissue mo. Hindi na ito gumagana. Pasensya na. Wala nang magagawa ang ospital namin para sa iyo. Itinanong mo na ba ito sa munting milagros ang doktora? Baka may paraan siyang makatulong. Ang munting milagros ang doktora, yung nakakapagligtas ng mga tao, mula sa bingit ng kamatayan. Oo, narinig kong pinapagamot niya kamakailan ang ulo ng pamilyang Young. Kung hindi lang puno ng gwardya ang pamilyang Young, magkakapila-pila ang mga tao para pumasok. Ihanda mo na ang mga regalo para sa akin, at sunduin mo ako sa ospital. Bilasin mo. Hoy, ganda, mag-isa ka lang ba dito? Gusto mo bang magsama tayo? Magkape kaya tayo? Bitawan mo ako. Hoy, ang ganda-ganda mo. Wala akong ibang intensyon. Gusto lang kitang maging kaibigan. Umalis ka. Kilala mo ba kung sino ako? Ang kapal ng mukha mong tratuhin ako ng ganyan. Alam mo bang ikay walang galang? Sa munting Dr. Milagro, wala akong pakialam kung sino ka. Ikaw pala ang munting Dr. Milagro? Munting Dr. Milagro, pakitingnan mo naman ako, huwag kang mag-alala, hindi problema ang pera. Munting Dr. Milagro, pakiligtas naman ang buhay ko. Umalis ka sa harapan ko. Hindi ko mahanap ang gusto ng guro. Paano kaya kung ipahanap na lang sa pamilya Ford? Pwede akong pumayag na tulungan ka. Pero meron ba kayong pamilya Ford ng anumang bagay na mahalaga o sapat ang halaga para ipagpalit? Maraming kayamanan. Sa kwarto ng pag-aaral ni Lolo, kung meron, baka pag-isipan ko. Narinig ko na pumasok si Vern sa kwarto ng pag-aaral, at ikinulong siya ni G. Ford. Oo, laging ipinagbabawal ang kwarto ng pag-aaral. Sa pagkakataong ito, talagang sumobra na si Vern kay G. Ford. Ang mga piraso ng pendant na jade ay maaaring nasa kwarto nga ng pag-aaral.
Huwag kang gagalaw. Logan Ford, ano nang ginagawa niya rito? Sino ka? Paano mo nalaman ang tungkol sa secret room ng pamilya Ford? Boss, anong gagawin natin sa kanya? Dalhin mo siya. Ako'y makakatulong sa paggamot ng binti mo. Sino ka talaga? Maaari kong gamutin ang binti mo. May isang kondisyon. Kailangan mong pakawalan ako. Gaano ka kumpiyansa? Sa 6 na buwan, gagaling ng husto ang binti mo. Boss, si. Ganoon ka ba katiyak na maaayos mo ang binti ko? Ang ibig kong sabihin, ako ang miracle doctor na hinahanap ninyo. Maniwala kayo o hindi? Talaga? Isang miracle doctor, pero ang tagal ko nang naghahanap. At wala akong nahanap na kahit anong bakas. Kaya hayaan mong gamutin ko ang binti mo at malalaman mo kung totoo o hindi. Ang binti mo, sa nakaraang 2 taon lang nagsimulang gumaling, di ba? Kahit na kaya mo nang makalakad at makagalaw ng normal, tumakbo at tumalon. Sa gabi, halos hindi na matiis ang sakit. Minsan, bigla na lang nawawala ng lakas ang binti mo. Tama ba ako? Kung hindi ako nagkakamali, sa nakaraang 2 taon lang nagsimulang gumaling. Ang binti mo, kahit na ngayon ay kaya mo nang maglakad ng normal, tumakbo at tumalon. Bumabalik pa rin ang sakit tuwing gabi. At bigla na lang nawawala ng lakas ang binti mo nang hindi mo namamalayan. Hindi ba tama yon? Paano nangyaring pareho ang sinabi ng taong ito sa sinabi ni Kara Fisher? Ngayon, naniniwala ka na ba na ako ang miracle doctor? CJ, sa loob ng 6 na buwan, kung hindi ko mapagaling ng lubusan ang binti mo, ako ay magbabayad ng buhay ko. CJ, habang ginagamot ko ang binti mo sa loob ng 6 na buwan, una, wag mo akong pipilitin na gawin ang anumang ayaw kong gawin. Pangalawa, ipaalam ko sa'yo ng maaga ang mga oras ng paggamot. Pangatlo, mahigpit na sundin ang unang patakaran at pangalawang patakaran. CJ, walang problema. Unang paggamot, baka masakit ng konti. Kailangan mong tiisin ito. Sa katunayan, kailangang malinis ang iyong mga daluyan ng dugo. Sa loob ng 10 minuto, parang nahuhuli ka sa pagitan ng yelo at apoy. Ito ang pinakamasakit na bahagi. Kailangan mong magtiis. Huminahon ka. Huwag kang pigilin ang hininga. Humigop ng hangin. Ibuga ang hangin. Humigop ng hangin. Ibuga ang hangin. Magtiis ka lang ng kaunti pa, makakaramdam ka ng ginhawa sa ilang sandali. CJ, sa loob ng 10 minuto, hindi na masyadong masakit ang iyong binti. Sumasakit pa rin ng kaunti ang binti ko. Pwede mo ba itong masahe para sa akin? Ikaw, ano ang pangalan mo? Shufen. Ang taong ito ay amoy tulad ng bulaklak ng Korea, katulad ni Kara Fisher. Maaari kayang si Kara Fisher, ang himalang doktor na hinahanap ko. Ang lapit na nun. Kung talagang tinanggal niya ang maskara, nahalata na sana ako. Kailangan kong bumalik sa bahay ng mga Fisher at magpakalma muna. Mabibigyan ako ng pagkakataong mag-imbestiga kung mayroong anumang clue sa mga Fisher tungkol sa pagkalaso ni Mama. Boss,
Ito ay gamot. Simula ngayon, kailangan mong inumin ito tuwing umaga pagkagising mo. Nasaan siya? Umalis siya nang hindi nagtagal pagkatapos. Ng acupuncture para sa'yo. Boss, ang binti mo, kaya mo nang tumayo ng mag-isa ngayon kahit walang tumutulong. Ito, talagang gagaling ka, ano? Nasa treatment stage pa rin tayo. Kaya kailangan ko pang magpanggap. Ah, gets ko. Kumusta na ang bagay na ipinaimbestiga ko sa'yo? Tiningnan ko, pero ang record ng young madam ay malinis, parang blankong papel. Wala kang nahanap kahit ano. Kara Fisher, ang galing mo talagang magtago ng bakas mo. Magpatuloy ka sa paghukay. Ang ganda ng suot mo sa'yo. Sinabi ko nang bilhin mo, bakit hindi mo binili? Hindi pa ako nakakapagdesisyon. Isuot mo ito. Dahil dito, mas lalong mukhang prinsesita ang ating Kara. Alahas yan ni nanay. Ikaw ang mahal kong anak, maganda ka kahit anong suot mo. Nasaan ang iba pang alahas ng nanay ko? Nasa sulok ng sala, nasa loob ng kaong yun. Nahanap ko na lahat ng kalat mong yan. Basura tulad nito, dapat nasa basurahan. Huwag mong dalhin lahat ng walang kwentang bagay sa bahay. Ibalik mo ang alahas ni nanay. Bakit ko ibabalik? Galing yan sa bahay namin, kaya sa akin talaga yan. Paano naging sayo yan? Subukan mong tawagin ang pangalan nito. Tingnan natin kung sasagot sayo. Ibalik mo. Gusto mo pa ang gamit ng patay? Nakakadiri, hindi ka ba natatakot na malasin ka? Huwag kang mag-alala, ibabalik ko rin yan sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ikaw lang ang magpapahalaga sa ganitong klaseng kalat. Wala nang ibang may pakialam dito kundi ikaw. Hindi naman ito sira, bakit ka umiiyak? Ay wow, natatakot ako. Ano? Mananakit ka na ba ngayon? Kara Fisher. Anong ginagawa mo? Seryoso ka bang mananakit ng sarili mong kapatid? Alam ko na. Walang mabuting nagaganap kapag umuwi siya. Nandito pa kami, at naglakas loob siyang saktan si Donna. Kung wala kami, aming Donna, baka wala na sa mundo. Dad, Mom. Huwag ninyong sisihin si ate. Ako ang sumagot sa kanya. Wala siyang kinalaman doon. Narinig mo ba yan? Kahit ganito ang kapatid mo, pinagtatanggol ka pa rin niya. Hindi ako. Wow! Tumitibay ka na pala ngayon. Kara Fisher. Huwag mong isiping dahil nakapangasawa ka sa pamilya Ford, ay pwede ka nang magpahinga. Akala mo hindi ko sisirain ang mga gamit ng nanay mo. Nasa'yo pa ang mga gamit ni mama? Kung gusto mong mabawi ito, dapat gawin mo ang sinasabi ko. Anong gusto mo? Hindi maganda ang takbo ng negosyo sa kumpanya nitong nakalipas. Kausapin mo si Sean Ford para sa ilang proyekto. CJ, naiintindihan ko. Ibalik mo muna sa akin ang Jade Pendant. Anong nagmamadali? Kung gusto mo ito, magdala ka ng kapalit. Bakit pula ang mata mo? May nanakit ba sa'yo? Ikaw ba ang magsasabi sa akin? O ako na ang maghahanap ng sagot? Wala lang. Masakit pa ba ang binti mo? Sa'yo ako nagsasalita. Bakit mo ako iniiwasan? Wala yun. Bitawan mo ako. Hayaan mo akong bumaba. Medyo gabi na ngayon. Gusto mo bang dito ka na lang magpahinga? Ano? Ang sabi ko. Gusto mo bang tumuloy? Hindi. Hindi na kailangan. Alamin kung sino ang nakita ni Ilrel Ford kanina. Boss.
Nalaman ko na, nakipagkita si Mrs. Ford sa pamilya ni Micah Fisher kanina. Ang Fisher Corporation, nag-inip lang ba sila nitong mga nakaraang araw? At nangahas pang makialam sa mga tao ko? Gusto nilang maghanap ng gulo. Kung siya ang nagsimula, siya rin ang dapat managot. Opo. Boss, bakit bigla kang interesado kay Mrs. Ford? Bumagsak ng husto ang stock price ng Fisher Group. Humingi ka ng pera kay Sean Ford ngayon din. Wala akong ganoong kakayahan. Bakit hindi mo papakuha ng pera kay Donna Fisher? Nakikisama na siya kay Vern Ford. Hindi pa niya sinasabi sa'yo, no? Ano? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Noong huli kitang makita, kasama mo pa ang iba't ibang kaina-hinalang tao. Nandadaya ka kay Logan Ford. Paano ka nagkakaroon ng ganoong kapal ng mukha? Nang walang pahintulot ko. Bago kayo ikasal ni Logan Ford, hindi ka pwedeng umalis sa bahay na to. Bantayan niyo ang binibini. Huwag niyong papayag ang lumabas siya sa mansyon na to. Logan Ford, paano ka nakapasok dito? Ibalik mo sa akin. Tumayo ka, bilis. Parang hindi ka man lang nagulat na, makita ako. Parang alam mo mula pa sa simula na darating ako. Hindi ba't nagpapagamot ka kamakailan? Miss, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, hindi na kailangan. Kailan ka aalis? Ang huli na. Hindi ka ba matutulog? Bakit hindi ikaw ang umuwi at matulog? Ano nang akala mo ginagawa mo sa kama ko? Asawa kita. Ano nang ginagawa ko rito? Tara na, matulog na tayo. Hindi pwede, hindi ako pwedeng. Lumabas ka, matutulog na ako ngayon. Nakita ko na ang bawat bahagi ng katawan mo. Bakit ka nagmamadaling? Paalisin ako. Ano nang binabalak mo? CJ, kung gusto mong matulog, pero sisingilin kita ng upa. CJ, ipapadala ko sa'yo ang pera bukas. Huwag kang lalampas sa linyang ito. Kung hindi, palalayasin kita. Cara Fisher. Hoy, bakit hindi ka lalabas ngayon? Hindi ka ba lalabas para hanapin ang kasintahan mo? Hindi ka ba lalabas para hanapin ang kasintahan mo? Hindi naman. May nakakulong ba sa bahay? Ginoo, ginang, binibini, may tao sa labas. Sabi nila kasama sila ng pamilyang Fisher. Nagdala sila ng mga damit para sa panganay na binibini. Nakita mo ba yun? Ilang araw lang ang nakalipas, nabanggit ko lang ng paimpol, at binilhan ako ni Vern Ford ng napakaraming damit. Ikaw, binilhan ka ba ng pilay mong asawa, kahit minsan? Cara, dapat talagang matuto ka kay Donna. Magkapatid kayo. Tingnan mo si Donna, napaka-maalalahanin niya. Tapos tingnan mo ang sarili mo. Donna, puntahan mo at tingnan kung ano ang dinala nila para sa iyo. Cara Fisher, sigurado ako, hindi mo pa nakikita ang ganito karaming mamahaling regalo sa buong buhay mo. Para sa akin ba ang lahat ng ito? Para po ito kay binibining Fisher. Cara Fisher, nakita mo ba yun? Ang bait-bait sa akin ni Vern. Simula ngayon, nakatira na ako sa isang mansyon. Mga designer brands na ang suot ko. Ikaw, yung asawa mong pilay ang paa, kaya kanyang bilhan ng mga ganyan. Oo, Cara. Tingnan mo si Donna, tapos tingnan mo ang sarili mo. Tumatanda na ako ngayon, hindi na ako makakatulong sa lalong madaling panahon. Kailangan mong tratuhin ng maayos ang nakababatang kapatid mo. Kung hindi, sino ang aalalay sa'yo sa hinaharap? Siya, Mrs. Ford na siya ngayon. Paano siya maghahanap ng tulong kay Donna? Ang ganda nito. Teka, sandali. Mali ang size na ito. Nagkamali ba kayo? Tama ang size. Para kay Miss Fisher. Vern, salamat sa pagbili sa akin ng mga damit na ito. Gusto ko talaga ang mga ito. Damit? Wala akong ipinadalang damit sa'yo.
Oy, boss. Kumusta na? Nagustuhan ba ni Kara Fisher? Boss. Sa tingin ko, baka maling Mrs. Ford ang nahagilap ko. Iabot mo ang telepono kay Kara Fisher. Mrs. Ford. Tumatawag ang boss. Kumusta naman? May nahanap ka bang damit na nagustuhan mo? Hindi ako sigurado kung ano ang magugustuhan mo. Kaya bumili na lang ako ng kahit ano sa bawat tindahan. Nasiyahan ka ba sa serbisyo? Salamat. Nagustuhan ko talaga. Kung wala nang iba, magpapatong na ako ngayon. Ilipat ninyo ang lahat ng damit na ito sa aking silid-tulugan. Sinabihan ako ni Logan Ford na lumabas. Excuse me, pwede ba akong lumabas? Siyempre naman. Pwede ka namang lumabas. Bakit ang yabang-yabang niya? Pa, wala talagang respeto sa'yo. Anong ginagawa mo rito? At, bakit bigla kang nagdala ng damit para sa akin? Napansin ko kakaunti lang ang damit mo. Kayong mga babae, hindi ba't lahat kayo mahilig sa bagong damit? Bilang girlfriend ko, hindi kita pababayaan. Ano man ang meron ng iba, kailangan meron ka rin. At kung wala ito sa iba, kailangan meron ka pa rin. Anibersaryo ng pagkamatay ng mga magulang ko ngayon. Salamat sa pagpunta mo rito kasama ko. Nararapat lang na dumalaw ako bilang manugang nila. Noon, namatay ang nanay at tatay ko sa aksidente sa sasakyan habang inililigtas ako. Kahit na, nakaligtas ako. Na-injure ang binti ko. Huwag kang masyadong malungkot. Tiyak na ayaw ng tatay at nanay mo na makita kang ganyan. Dahil binigyan ka nila ng pangalawang pagkakataon. Gusto nilang mabuhay kang maayos. Kara, sabi ni Lolo, gusto niyang magpakasal tayo agad. Nagpatingin siya at 3 araw mula ngayon ay swerteng araw para sa kasal. Ano? Magpapakasal? Noong una, nang sumali ako sa Pamilya Ford, para lang mas madali kong mahanap ang kailangan ko. Hindi ko talaga balak magpakasal sa Pamilya Ford. Masyadong komplikado ang lugar na ito para doon. Ikaw, hindi mo naman talaga gustong magpakasal sa pamilya Ford, di ba? O dapat kong sabihin, ayaw mo sa akin. Kung ayaw ko, paano ako makakapasok sa sikretong silid? At hindi ko matatapos ang trabahong ibinigay sa akin ni Master. Kapag natapos ko ito, pwede na akong umalis kahit kailan. Hindi yun. Iniisip ko lang, paano na pagdesisyonan ni Lolo na ikasal tayo? Nang maaga, Sabi ni Lolo, kapag ikinasal tayo agad, magiging great-grandfather na rin siya agad. Vern. Lumabas ka. Sino ang nagpapasok sa'yo? Diretsuhin mo na lang. Wala pa rin kaming nahahanap na bakas ng maliit na milagrosong doktor. Lumabas. Para saan pa ang binabayad ko? Sa inyo, kung hindi nyo mahanap ang isang tao, lumabas. Umarvon. Malapit na ang kasal ni na Logan at Kara. Malapit na. Ano sa palagay mo, paano natin ito planuhin? Dapat ba tayong mag-church ceremony o manatili sa tradisyonal? Ang mga kabataan ngayon, mahilig talaga sila sa church weddings. Pero sa totoo lang, maganda rin ang mga tradisyong minana natin sa ating mga ninuno. Master, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin? Pareho namang maganda ang mga pagpipilian. Masaya ang binata, kahit alin. Tama ka. Sa totoo lang. Akala ko talaga ay perpektong magkatugma, sina Logan at Kara. Kara Fisher. Pagsisisihan mo ito. Boss. Pumunta ulit sa mga young ang munting doktor ngayon, pero nawala ang ating tao. Kumusta naman ang binibini ng bahay? Narinig ko na ang binibini ay nakipag-away kay Donna Fisher. Pinagbabawalan pa rin siyang lumabas ng bahay. Pero, boss, nalaman ko kung saan tumira ang binibini bago siya bumalik sa pamilyang Fisher. Malapit talaga ito sa lugar kung saan ka nasugatan noon. Talaga? Oo, MHM. Kara Fisher. Ikaw kaya ang Shufen na hinahanap ko. Kara Fisher, tumigil ka dyan. May itatanong ako sa'yo. Kara Fisher, bakit ikaw ang nakapag-asawa ng mayaman, at nakikipag-hangout pa rin sa mga lalaking ganyan ang itsura? Probinsyana ka lang, karapat-dapat ka ba talaga? ano nang ginagawa mo?
Nakita kita kanina kasama ang isang lalaking di kilala. Sabihin mo sa akin, kung sasabihin ko, sa lahat na ikaw, ay nambabae kay Logan Ford. Sa tingin mo magiging binibini ka pa rin ng mga Ford. Kung ayaw mong malaman ng mga Ford, ang tungkol dito, bigyan mo ako ng contact info. Sa ganoon, hindi ko na ito pag-uusapan. Mukhang wala siyang ideya na si Logan Ford ang susundo sa akin. Ganon ka ba kadesperadong malaman kung sino ang nasa kotse? Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras at ibigay mo na. May kinalaman siya sa isang taong hindi mo kayang awayin. Sigurado ka bang gusto mong malaman? Baka pagsisihan mong makisali ka sa gulo. Ano? Ayaw mo. Anong pinagtatalunan ninyong dalawa? Tatay, nakita ko siya kanina, kasama ng isang kakaibang lalaki. Oh, di ba? Ikakasal ka na sa pamilya Ford. Babae ka lang. Paano ka hindi marunong kumilos? Walang hiya. Kung magloloko ka man kay Logan Ford, sabihin mo sa akin, saan naman ilalagay ng ating dalawang pamilya, ang ating reputasyon? Tatay, huwag po kayong magalit. Naniniwala ako na inosente si ate. Inosente, nakipagkita siya sa isang estranghero. Makinig ka sa akin, kung makita ito ng iba, saan ko naman ilalagay ang mukha kong ito? Tatay, paano kung ganito? Bigyan na lang ako ni ate ng contact number ng lalaki. Tatawagan ko para maayos ang lahat. Mas mabuti kung mapapaalis natin yung lalaking yun. Naririnig mo ba ako? Tawagan mo ang iyong kinakasama ngayon din. CJ, huwag mo lang pagsisihan. Bukas ng 3 ng hapon. Magkita tayo sa Zishan Cafe. Hoy, guwapo, walang tao rito, di ba? Okay lang kung umupo ako rito, no? Umalis ka. Hoy, Pogi, huwag kang ganyan kasungit, dahil walang tao rito. Dito na lang ako uupo. Nakita dati. Yung babaeng kasama mo, may fiancé siya. At 2 lalaki ang nililigawan niya ngayon. Totoo yan. Ate ko siya. Noong bata pa siya, dahil pasaway siya, pinatir siya ng mga magulang namin sa probinsya. Pagbalik niya, nagpakasal na siya sa fiancé niya. At, narinig ko noong high school siya, para sa pera. Nakipagtalik siya sa ibang lalaki. Ayoko lang na masaktan ka, kaya sinadya kong pumunta rito para sabihin sa'yo. Dagdag pa, mas maganda ako kaysa sa kanya. At pinaka-importante, tapat at mapagmahal ako. Hindi kita lolokohin, kailanman. Ate, paano mo naloko si Lolo Sean gamit ang peking gamot? Gamot ito, paano kung inumin ito ni Lolo? At may mangyari sa kalusugan niya? Kaya mo bang panagutan yan? Oo, peke yan sigurado. Cara Fisher, ano ba ang ibig mong sabihin? Binigyan mo ng peking gamot si Lolo. Ano ba ang balak mo? Mahal na mahal ka ni Lolo Sean. Hindi ka karapat-dapat na mag-asawa sa pamilyang Ford. Umalis ka. Mukhang si Cara Fisher ay laging inaapi ng pamilya niya. Umalis ka sa harapan ko. Hoy, Pogi, ako. Umalis ka. Pinapunta ako rito ni Cara Fisher. Ngayon hindi man lang siya nagpakita. Nagluloko siya sa akin. Hintayin mo lang, magbabayad siya. Sinabi mo sa akin na magkita tayo sa coffee shop. Bakit hindi ka sumipot? Sa halip, si Donna Fisher ang sumipot. Mas mabuting bigyan mo ako ng makatwirang paliwanag. Talagang kasalanan ko ito. Pasensya na. Sabihin mo lang sa akin ang totoo. Sabi ni Donna Fisher, ikaw daw ang aking sekretong kasintahan. Gusto niyang makilala ka. Kaya ibinigay mo lang sa kanya ang numero ko. Ibig kong sabihin, parang interesado siya sa iyo. Bukod pa riyan, ang mga babaeng ayaw ng pamilya Fisher, hindi talaga magandang ideya. Pero iba si Donna Fisher. Amoy magnolia si Cara Fisher. Tulad ng babaeng nag-alaga ng binti ko. Marami siyang alam tungkol sa medisina. At dati siyang nakatira malapit sa lugar kung saan ko unang nakilala si Shufen. Kaya si Cara Fisher ay si Shufen. Kung tanggalin ni Logan Ford ang salamin ko, mabubuko ako ng lubusan. Huwag mong tanggalin ang salamin ko. Hindi ako makakakita. Ayos lang. Tayong dalawa lang naman dito sa bahay. Kung hindi ka makakakita, nandito pa rin ako. Hindi ko talaga gusto ang humingi ng tulong sa iba. Bakit ka natatakot na magtanggal ng salamin? Ikaw pala si Shufen, ang maliit na sinungaling na yon. Magaling, Cara Fisher. Naglilipat-lipat ka ng pagkatao para lokohin ako. CJ. Pero kailangan mong sumang-ayon sa isang kondisyon. Sige, nakikinig ako.
basta hindi ako magtatanggal ng salamin. Kahit anong kondisyon, papayag ako. Kung hindi mo ito tatanggalin, bayaran mo ang utang mo sa pamamagitan ng sarili mo. Hindi naman masyadong malaking bagay yon, di ba? Kailangan pa bang anyayahan kita? Magkakasama lang naman sa kama, di ba? Kara Fisher, parang hindi ka naman dati nakatulog sa kanya. Huwag kang gagalaw. Sa ngayon, hawak-hawak lang kita. Wala akong gagawing iba. Pero kung gagalaw ka ulit, hindi ako makakapangako na makakapigil pa ako. Kara Fisher, ikaw nga talaga si Shufen. Kung gusto mong gampanan ang papel na to, sasabayan kita. Kahit anong mangyari, hindi kita pakakawalan. Ang dami. Saan mo nakuha ang lahat ng perang ito? Ako ang CEO ng Tianqi Group. Mula ngayon, ang kalidad ng buhay mo ay mas magiging maganda pa kaysa rito. Ang sarap siguro ng may pera. Ang lahat ng perang kinikita ko ay para sa'yo lang. Ang tagal nating hindi nagkita, Vern. Ate Gail. Tara, umupo ka. Ang buong pamilya Ford ay abala sa kasal ng kuya mo. Paano ka pa nakapag-aya sa akin ng kape? Gail. Sa puso ko, ikaw ang perpektong mapapangasawa ng kuya ko. Paano makakapantay sa'yo? Ang pangit na probinsya ng iyon? Gail. Ngayong ang kuya kong lumpo ay magpapakasal sa probinsya ng iyon. Ang lolo ay hindi na magtatagal. Ako ang tunay na tagapagmana ng Ford Group. Ayaw mo bang tingnang mabuti ako? Ang tanga talaga ni Vern Ford. Hindi niya alam kung gaano siya katanga. Bakit hindi ko siya samantalahin para makuha ang gusto ko? Tama ka. Simula nang maging lumpo si Logan Ford. Dapat lang na mabulok siya sa isang basurahan. Ang buhay ko ay nagsisimula pa lang. Walang saysay na pabayaan ang buong kagubatan dahil lang sa isang puno. Gail, katabi lang ang hotel. Hayaan mong alagaan kita ngayong gabi. Hanggang kailan mo pa balak itago ito sa akin? Ikaw ba talaga si Shufen o ikaw si Kara Fisher? Sa tingin mo, sino ako? Kung sino ang pinaniniwalaan mo, iyon ang ako. Ginang, talaga bang ganoon kalala ang memorya mo? Kara Fisher. Mukhang marami kang sekretong itinatago. Sino ka talaga? Bakit ka pumunta sa pamilya Ford? Gumawa tayo ng 3 patakaran. Una, hindi ako magtatanong tungkol sa mga gawain mo at huwag kang makialam sa akin. Pangalawa, tutulungan kitang pagalingin ang problema sa binti mo. Pangatlo, strikto mong sundin ang una at pangalawang patakaran. CJ. Magpapanggap tayong mag-asawa. Pero, hindi dapat malaman ni Lolo. Ayos lang. Paano kaya wala rito? Hindi ba dapat nasa silid-aralan o ang sekretong silid ang mahahalagang bagay? Wala sa dalawang lugar na iyon. Kaya saan kaya ito? Kara Fisher. Ano ang ginagawa mo? Hindi mo naman sinusubukang magnakaw ng kahit ano sa pamilya Ford, ano? Vern Ford, ikaw ang dapat mag-alala sa sarili mo, bago ka mo lang mainis ni Lolo. Minura mo ba ako?
Logan Ford, ano ang relasyon mo sa babaeng ito? Talaga bang hindi mo isasaalang-alang ang tulong ko? Hindi ko ito kailangan. Logan, tungkol sa nangyari noon, pwede bang hayaan mo akong magpaliwanag? Pakiusap, sumpa ko, hindi ko. Sinadya kang iwan noon. Ito ay dahil ako. Gail White, huwag ka nang pumunta sa lumang bahay. Tapos na tayo. Bukod pa riyan, kung sino ang tama o mali noon. Hindi na mahalaga ngayon. May nakita na akong taong mahalaga sa akin. Gawan mo ako ng pabor. Hoy, hindi ba ito ang aking asawa ng aking lumpong nakatatandang kapatid? Anong problema? Hindi masaya na makita ko? Well, paano ka makakapantay kay Gail? Umusog. Si Gail ay talaga unang pag-ibig ni Logan Ford. Noong araw, lahat ay naiinggit sa kung gaano sila kaswerte bilang magkasama. Kung hindi napalumpo si Logan Ford, hindi sana nag-abroad si Gail. Si Logan Ford ay isang taong may mataas na pagmamataas. Alam mo rin yan. Alam mo rin yan. Noon, nagpakumbaba talaga si Logan Ford para kay Gail White. Pero matapos siyang makiusap ng ilang beses, at wala siyang nakuha, pinili pa ring umalis ni Gail White. Doon na sila tuluyang naghiwalay. At saka nga pala, nag-abroad si Gail White dahil gusto niyang mag-aral ng medisina para kay Logan Ford. Narinig ko na noon ay, nag-aaral siya ng finance. Sa totoo lang, ikaw lang ang nakakahadlang dito. Mas mabuti pang umalis ka na ngayon. Huwag kang humadlang sa muling pagsasama nila. Magtakda tayo ng ilang batayan. Una, hindi ako makikialam sa mga gawain mo, at huwag kang makialam sa akin. Pangalawa, tutulungan kitang magamot ang binti mo. Talaga bang hindi mo ako papayag ang tumulong? Kara Fisher, ang relasyon mo kay Logan Ford ay kontrata lamang. Nakukuha ninyong dalawa ang kailangan ninyo mula rito. Huwag mong kalimutan, sumali ka lang sa pamilya Ford para maghanap ng isang bagay. Kapag nahanap mo na ang hinahanap mo, maghihiwalay din kayo sa huli. Iba ako. Naisip mo na ba? Pag-isipan mong pakasalan ako. Anong ginagawa ninyong dalawa rito? Kasama mo pa rin si Kara Fisher. Kailan pa nagpapatakbo ang pamilya Ford sa'yo? Isang pilay, ang mga desisyon? Huwag mong isiping hindi ko alam, ang balak mo, mas mabuting panatilihin mo, ang mga pakana mo sa sarili mo. Ano ba talaga ang pakana ko? Bakit hindi mo sabihin sa akin? Kara Fisher, sumama ka sa akin. Bitawan mo ako. Ayaw kong makipag-usap sa'yo ngayon, at hindi ako sasama sa'yo. Kaya mas gusto mong sumama kay Vern Ford, ha? Kara Fisher, huwag mo nang isipin yan habang buhay mo. Kung sino ang mapapangasawa ko, ay wala kang kinalaman doon. Kara Fisher, palaging magaling magsalita si Vern Ford. Nang gugulo, mas mabuting lumayo ka sa kanya. At ikaw naman, hindi ka nakikialam sa iba. Ikaw at si Gail White, may namumuong relasyon kayong dalawa. Kailangan mo bang bantayan ako at si Vern Ford? Bukod doon, hindi kami tulad ninyong dalawa. Magkasintahan. Isang bagay lang ang sinabi ko kay Vern Ford, at hindi mo matanggap. Ano kung ako? Naglalaro lang siya ng mga tao. Hindi totoo. Ako. Bakit hindi ka makikinig? Sabi mo hindi siya totoo. Sabihin mo nga sa akin, alin ba talagang parte? Ang hindi totoo, at isa pa, sinabi lang niya sa akin. Ikaw at si Gail White, kayo raw dati. Wala na sa pagitan ko at sa kanya. Tigilan mo ako ng paglalagay ng label. CJ, Kung wala nga talaga kayong dalawa, hindi kayo dapat nag-uusap. Kanina ko lang nakita kayong magkasama. Kara Fisher, akin si Logan Ford. Subukan mong agawin siya, at malalaman mo ang mangyayari. Gago ka. Pinuntahan ka pa niya rito, at hanggang ngayon, wala raw kayong namamagitan. wala talaga. Siya ang pumunta sa akin. Sa kanya lang nanggaling yon. Ikakasal na nga tayo. Bakit ko papapansinin ang ganon? Totoo ba talaga yan? Totoo. Nag-date kami noon. Alam mo na yan. Alam mo na yan. Talunan ako. Sino bang may gustong makipagrelasyon sa akin? Akala ko nga, siya na ang magiging daan para makaahon ako. Pero hindi ko inasahan. Naging bangungot pala. Kaya nag-abroad siya para mag-aral ng finance. Tapos nagmedisina dahil sa'yo. Wala kang nararamdaman doon. Naawa? Bakit ako maaawa? Bigla-bigla na lang niya akong iniwan. Maghihintay lang ba ako? Kaya, talagang wala kayong namamagitan ni Gail White. Wala talaga.
Okay lang. Naging emosyonal ka lang. Nga pala, nalason din si Lolo. Pero iba sa'yo. Huwag kang mag-alala. Naayos ko na ang dieta niya dati pa. Paano nalason si Lolo? Salamat. Walang problema. Mag-partner naman tayo. Kailangan nating panatilihin ang mga sikreto ng isa't isa. Ang sakit ni Lolo. Paano mo nalaman yan ng ganoon? At alam mo pa nga na nalason siya. Nabunyag na ba ang tunay kong pagkatao? Di ba't sinabi ko na sa'yo dati? Alam ko ang medisina. Kaya nakita ko. Nakita mismo ng mga tao ko na lumabas ka sa bahay ng pamilyang Yao. Kailangan ko pa bang ipaliwanag ng mas malinaw? Nagkamali ako. Paano ako naging ganoon kapabaya? Ang pamilyang Yao. Ano bang pinagsasabi mo? Anong pamilyang Yao? Talagang hindi mo kilala ang pamilyang Yao. Bakit mo naman naisip na kilala ko ang pamilyang Yao? Yun ba ang parehong pamilyang Yao sa party na yun? Di ba't sinabi mong si Cara Fisher ay madaling hawakan? Ang sinasabi mo sa akin, dahil lang nagpakasal si Cara Fisher kay Logan Ford, hindi mo na kailangang malaman yan. Sagutin mo na lang ako, gusto mo bang makita na siraan ang reputasyon ni Cara Fisher, gawing impyerno ang buhay niya, kung saan hindi niya makukuha ang gusto niya, kahit anong pilit niya? Ate. Noong isang araw, ako ang nagkamali. Maaari mo bang tanggapin ang aking paumanhin? Ang cocktail na ito ay talagang malakas. Kung may taong hindi marunong uminom, baka isang subo lang ay himatay na. Ate, hindi mo pa rin ba ako patatawarin? Ano ba ang nagawang mali ng bunsong kapatid mo? Hindi ko sana dapat sinisi ka noon. Alam ko naman ang totoo. Ano ngayon? Ipinapangako kung hindi na ako magsasalita ng walang basehan sa susunod. Ate, subukan mo na ito. Sabihin mo sa akin kung ano ang masasabi mo. Ito ang unang beses kong gumawa ng inumin. Masarap naman. Cara Fisher, sa wakas, nahulog ka rin sa aking mga kamay. Gusto ko talagang makita, pagkatapos masira ang reputasyon mo ngayon. Kung gusto ka pa rin ni Logan Ford. Donna. Tayo na. Bakit? May nagawa ba akong mali? Sabihin mo, kahit ano yan, magbabago ako. Sige na, huwag na tayong maghiwalay. Donna, wala na akong nararamdaman para sa'yo. Vern. Tama na yan, Donna Fisher. Sinabi kong maghihiwalay tayo, kaya maghihiwalay tayo, kung magpapakabait ka lang. Yung card sa mesa, kabayaran na yan para sa'yo, kung ayaw mo. Kahit yan, hindi ko na ibibigay sa'yo. Vern. Vern Ford. Iniisip ko kung magugustuhan mo ang sorpresa na inihanda ko para sa'yo. Ang pananakit sa iba ay sa huli ikaw din ang masasaktan. Donna Fisher, mag-enjoy ka habang may pagkakataon ka. Lolo, ngayon ay pista ng gitnang taglagas. May dala akong maliit na regalo para sa araw na ito. Mabait kang bata, napakaganda ng pag-iisip mo. Lolo, nakita ko lang si Vern Ford, na niyayakap si Cara Fisher, at pumasok sila sa kwarto. Ano? Sigurado ka ba sa sinabi mo? Oo, seryoso ako. Sundan mo sila. Lolo, Logan, huwag mong sisihin si Cara Fisher dito. Ilang buwan na ang nakalipas. Napansin ko nang lumalapit siya kay Vern Ford. Hindi ko talaga inaasahan na magiging magkasama sina Vern Ford at Cara Fisher. Lolo, kahit papaano, kakapag-engage lang nila hindi pa matagal. Kaya, sana rin naman na hindi si Cara Fisher. Kung ganun, Buksan mo ang pinto. Lolo, baka hindi natin dapat gawin ito. Paano kung si Cara Fisher talaga ang nasa loob? Mahihirapan tayong magpaliwanag sa pamilya Fisher. Cara Fisher, hindi ako makapaniwala na naglolokohan ka pala kay Vern Ford. Wala ka bang pakialam kay Logan Ford?
Ilabas mo sila rito ngayon din. Lolo, pakiusap huwag masyadong magalit. Lolo, anong ginagawa mo? Kara Fisher, paano mo nagawa? Nagawa ko ang ano? Anong ginagawa ninyong lahat? Gail White, bakit mo dinala si Lolo rito? Ang kapatid ko at si Vernford, sila ay... Ate, kasama mo lang ako kanina. Ako, ininom ko lang yung wine na binigay mo, tapos nakatulog lang ako. Oo, pero... Donna Fisher, naisip mo ba talaga ang mga kahihinatnan ng pagsasabi mo nito? Kara Fisher, wala namang nangyari sa amin ni Donna Fisher. Siya, nagsinungaling siya sa akin. Siya ang nag-anyaya sa akin na pumunta rito. Hindi ko inasahan, na pagkatapos kong inumin ng tubig na binigay niya, ako'y nalason. Nakob, ate, pakinggan mo ako. Kung ikaw ang may gulo, ikaw ang bahala sa sarili mo, at kung susubukan mong lumapit kay Kara Fisher muli, mag-inat ka. Gail White, alam mo ng husto kung gaano kakalalim. Sa lahat ng ito, kung masasaktan ulit si Kara Fisher, ikaw man o hindi, ikaw ang sisisihin ko. Ikaw ang mananagot. Kara, umalis na tayo. Lolo, Kara Fisher, hindi kita palalampasin. CJ, gumaling ka na ng husto. Sa isang buwan pa, tuluyan ka ng gagaling. Pagkatapos ng isang buwan, magiging normal ka na tulad ng iba. Ang galing mo, Kara Fisher, makakatayo na ako ulit. Bitawan mo ako. Talagang wala namang nangyari sa amin ni Gail White, ang asawa ko, ikaw lang ang maaaring maging asawa ko. Ito ay galing sa nanay ko. Para sa magiging manugang niya. Paano napunta kay Logan Ford ang bagay na gusto ni Master? Paano napunta kay Logan Ford ang bagay na gusto ni Master? Guro, nakuha ko na ang jade pendant. mabuti, basta nakuha mo. Guro, ang totoo tungkol sa pagkamatay ng nanay ko. Ano ba talaga ang nangyari? Guro, alam kong sinusubukan mong protektahan ako. Pero gusto ko lang malaman ang katotohanan para makapagpahinga na sa wakas ang nanay ko. Kara, hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Ayaw ng nanay mong madamay ka sa gulo. Guro, bilang anak niya, kung hindi ako maninindigan para sa nanay ko, ako. Guro, gusto kong malaman ang totoo. Pwede mo bang sabihin sa akin? Kara, hindi ko talaga alam kung bakit nagkaroon ng problema ang nanay mo. Ako rin, hinahanap ko ang sagot sa lahat ng mga taong ito. Ang tanging nalaman ko lang ay, bago ang aksidente ng nanay mo, dumating sina Diane Foster at Micah Fisher. Guro, hindi pa ako makakauwi. May mga nalaman din ako. Sa tingin ko, ang pagkamatay ng nanay ko ay may kinalaman sa dalawang iyon. Anak, dito na lang ang kaya kong tulong sa iyo. Nakuha ko na po, Guro. May problema, nawala ng malay ang matandang Ginoo. Doktor, kumusta na ang lolo ko? Pakiusap, kailangan ninyong iligtas ang lolo ko. Paumanhin po, G. Ford. Kaunti na lang ang natitirang oras ng Patriarch. Mukhang gumagana na ang lason. Mukhang hindi nasayang ang paglalason ko kay lolo. Salot ka talaga, ang gulo-gulo mo. Hindi pa sapat na isinumpa mo ang mga magulang mo. Ngayon, gusto mo pang isama si Lolo? Nagkasakit si Lolo, dahil sa sobrang stress, sa pag-aalala sa kasal mo. Pilay ka na nga, bakit hindi ka na lang mamatay?
Lolo, huwag kang sisuko sa sarili mo. Subukan ko ang isang bagay. Baka makontak ko ang batang milagrosong doktor. Tingnan natin kung matutulungan ka niya. Salamat, ang bait-bait mo naman. Lolo, oras na para kumain. Nasaan si Logan? Masama ang pakiramdam ni Logan. Umuwi na siya. Lolo. Nakita mo ba yon? Si Logan Ford, ni hindi man lang siya nag-isip na dalawin ka. Ganyan na ang kalagayan mo. Ginagawa pa rin niya ang gusto niya. Ni hindi man lang iniintindi ang nararamdaman mo. Nasayang lang ang pagmamahal mo sa kanya. Sa totoo lang, kahit aso ang paborito mo, magwagayway man lang yon ang buntot sa'yo. Lolo, kain tayo ng sabaw. Huwag kang mag-alala. Gail White, wala ka na bang ibang magawa? Nandito ka buong araw sa bahay ng mga Ford. Ano ba? Ikakasal ka na ba sa isa sa mga Ford o ano? Dumalaw lang ako para kamustahin si Lolo. Pasensya na. Kara Fisher. Ang pilay na si Logan Ford ay hindi makakapagbigay sa'yo ng kaligayahan. Kung mananatili ka sa kanya para ka na rin byuda, mas mabuti pang sumama ka sa akin. Kung ako ang kasama mo, kaya kitang pasayahin. Hindi na rin naman magtatagal ang matandang amo. Kung ako ang pipiliin mo, kaya kitang bigyan ng magandang buhay. Bakit ba si Vern Ford ay may amoy ng heartbreak grass? Vern Ford. Vern Ford. Alam mo ba talaga ang ginagawa mo? Ikaw nga, napakaganda ng napangasawa mo. At ngayon, nandito siya at walang hiya na nagpapakita ng interes sa akin. Logan Ford. Hintayin mo lang, siguradong. Magloloko yan sa'yo. Kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mong bibig, kaya kong bunutin ang mga ngipin mo, anumang oras. Umalis ka. Kara, ayos ka lang ba? May iba pa bang tao? Kara Fisher. Nasa'yo na si Logan Ford. Malandi ka pa rin. Sige, gawin mo. Doktor. Malubha ang sakit ng patriarch. Wala nang pag-asang magising siya. Ganap na siyang nasa vegetative state. Lolo. Matandang yan. Namatay ka rin sa wakas. Lahat ito dahil kay Gail White. Napakalupit niya. Ngayon, lahat ng ari-arian ng pamilya Ford ay akin na. Lolo. Lolo, gumising ka po. Hindi mo kami pwedeng iwan ng ganito, Lolo. Logan Ford. Buhay ka pa pala. Sa puntong ito, talagang wala ka ng silbi. Kung ako ang nasa kalagayan mo, magpapakamatay na lang ako ngayon din. Vern Ford, ako ang kuya mo, ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Ford. Ano ang mapapamana sa'yo? Nalesa na ang lolo, paralisado na siya sa kama. Ano ang karapat-dapat sa isang tulad mong pilay? Ngayon, ako na lang ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Ford. Paano mo nalaman na nilason si Lolo? Huwag mong sabihin ikaw ang naglason sa kanya. Hindi na magtatagal ang lolo. Ginawa ko lang itong mas hindi masakit para sa kanya. Laging mabait sa'yo si Lolo. Paano mo nagawa ang isang bagay na ganito kalupit? Mabuti sa akin? Talaga, laging ikaw ang paborito ng lolo. Lahat ng magagandang bagay ay ibinigay sa'yo. Bakit ikaw at hindi ako? Kahit ano pa ang mangyari, sa akin na ang pamilyang Ford ngayon. Sige, magselos ka. Huwag kang mag-alala. Maghihintay ako sa'yo. Sinisiguro kung aalagaan ko ng mabuti ang hipag mo para sa'yo. Subukan mo lang siyang hawakan at malalaman mo ang mangyayari. Ikaw na lumpo, hindi ka nga maituturing na tunay na lalaki. Sisiguraduhin kong mabibigyan siya ng atensyong hindi mo kayang ibigay. Dapat nga siyang maging masaya dahil doon. Ikaw. Ano ba talaga ang nangyari? At nagkaganito ka? Hindi ba't sobrang sakit mo na, at nasa vegetative state ka na? Paano ito nangyari?
Gusto mo talaga akong mamatay, ano? Hindi? Hindi? Lolo, sinisiguro ko, hindi ako ang may gawa. Kasalanan niya ang lahat. Pinilit niya akong gawin ito. Vern. Kung nagkamali ka, aminin mo na lang. May pagkakataon ka pang ituwid ang lahat. Dahil sa inyong mga matatanda, laging pinapabura ninyo si Logan Ford. Hindi ba dapat pilay ang paa mo? Kailan ka gumaling? Bakit ko sasabihin sa'yo? Una, nilason mo ako. Pagkatapos, nilason mo si Lolo. Dapat mong pag-isipan ito. Baka gusto mong isipin kung gaano katagal ang kulong mo. Anong nangyayari? Si Vern Ford, siya ang lihim na nanalason sa inyo ni Lolo. Nang habulin niya ako, may naamoy ako sa kanya, amoy ng heartbreak grass. Ang lason sa inyong dalawa ay galing sa heartbreak grass. May lason din ang alak na ito. At isa pa, ako ang himalang doktor na hinahanap mo. Ano nung sinabi mo? Sabi ko, ako ang himalang doktor. Si Vern Ford ang lihim na nanlalason sa iyo. Lolo, hindi ko talaga sinasadya ang mangyari ito. Ako, sumpa ko, hindi ko kayo sinasadya na saktan. Lolo. Vern Ford, ako ang himalang doktor na hinahanap mo nitong mga nakaraang araw. Ikaw ang himalang doktor? Himalang doktor, pagalingin mo ako. Pakiusap, kailangan mong tulungan ako. Hindi ako makakalabas ng ganito. Ginoong Burnford, ikaw ay pinaghihinalaang nagtangkang maglason sa loob ng iyong pamilya. Inaaresto kita ayon sa batas. May karapatan kang manahimik. Hindi, Lolo. Ayaw kong. Logan, ipagkakatiwala ko sa iyo ang pamilya Ford mula ngayon. Lolo, hindi ko kailangan ng kumpanya. Wala rin akong lakas para pamahalaan ito. Ang Chunky Group sa labas, ako mismo ang nagtayo nito mula sa wala. Naunawaan ko ng maaga na may nagnanais na patayin ako. Kaya kailangan kong magtago. Sir, ito po yung pinahanap ninyo sa akin, kanina. Tungkol ito sa nanay mo. Naalala ko na banggit mo to dati. Kaya pinasilip ko si Toby Ullman para mag-imbestiga. Kara, okay lang. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Palagi kong naramdaman na may kakaiba sa pagkamatay ni Mama. Simula noon, inimbestigahan ko na ito, pero hindi ko inakala na ganito pala ang katotohanan. Micah Fisher, yang gago. Paano niya nagawa iyon? Asawa niya iyon, ina ng mga anak niya. Kara. Tigil na sa pag-iyak. Ang pinakamahalaga ngayon ay makulong silang lahat. Sisiguraduhin kong magbabayad silang lahat sa ginawa nila. CJ, bayaran nila. Tumigil ka sa paglalakad-lakad dyan. Anong gagawin natin? Narinig kong, si Kara Fisher, ay alam na ang tungkol sa ginawa natin noon pang mga panahon. Hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin noon na napakasekreto nating ginawa yun, kaya walang makakaalam? Tayo ang naglason kay Helen Abel. Ngayon, bakit naman? Alam na ng lahat yun. Micah Fisher, gusto mo ba akong ipapatay? Pwede mo namang ako naagan. Anong silbi ng pagtatalo natin ngayon? Nangyari na yan. Kaya ang kailangan nating gawin ngayon ay mag-isip ng paraan ng magkasama.
Micah Fisher, kung gusto mong magkagulo, huwag mo akong isasama, noon. Halos wala naman akong kinalaman dyan. Ikaw. G. Micah Fisher. Binibini Diane Foster, kayo ay parehong sangkot sa isang kaso ng paglason, na nangyari 16 na taon na ang nakalipas. Ito ang inyong warrant of arrest, may karapatan kayong manahimik. Gail White. Nakikiusap ako, iligtas mo ang nanay at tatay ko, wala silang ginawang masama. Ano ba talaga ang ginawa ni na Mr. at Mrs. Fisher? Wala akong ideya. Pagkapasok ko pa lang, sinabi sa akin ng kasambahay na, hinuli na ng mga pulis ang mga magulang ko. Donna, huwag ka muna magpanik. Isipin mo, ano kaya ang posibleng dahilan nito? Talagang hindi ko alam. Ate, pakiusap, nakikiusap ako, tulungan mo ako. Ate, nakikiusap ako, iligtas mo sina nanay at tatay. Ilang araw na silang hinuli, marami na akong nilapitan para humingi ng tulong, pero wala talagang nangyari. Bitawan mo ako. Ate, dahil lang paborito ako ni nanay at tatay, hindi ibig sabihin na iiwanan mo na lang sila ngayon. Malubha na ang sitwasyon nila, kailangan mong tumulong. Donna Fisher, ang galing mong gumawa ng kwento. Ate, ano bang ginawa kong kwento? Baka hindi mo napakialaman ang nanay ko, pero hindi mo naman talaga. Pwedeng baliwalain din si tatay. Mga magulang mo yan, hindi akin. Ikaw ang laging paborito noong tayo'y lumalaki. Inagrabyado ng nanay mo at tatay mo ang nanay ko. Magkasama. Bilang anak nila, karapatan ko bang maghanap ng katarungan? Donna Fisher, lahat ng ginawa ng pamilya Fisher para saktan ng asawa ko, isa-isang tatandaan ko. Miss Fisher, huwag mong isipin na dahil nakapang-asawa ka sa pamilya Ford, pwede mo na lang hamakin ang reputasyon ng pamilya Fisher. Ikaw ang nagdala sa sarili mong mga magulang sa gulo. Gail White, kailan pa naging trabaho ng pamilya Fisher ang asikasuhin ng isang dayuhan tulad mo? Baka dapat unahin mo muna ang sarili mong mga problema, mukhang marami ka pa namang sarili. Donna Fisher, binabalaan kita. Ngayon, ang problema ng mga magulang mo ay wala kang kinalaman. Pero kung patuloy kang makikialam sa akin, sisiguraduhin kong makulong ka rin. Logan. Alam kong hindi mo ako kayang pakawalan. Ngayon ko lang naintindihan ang pinagdaanan mo noon. Pasensya na, bata pa ako noon. Sa totoo lang, noong nag-abroad ako, agsad ako kagad. Hindi nagtagal, tumigil ako sa finance, na mahal ko, at lumipat sa medisina. Lagi akong nag-aalala sa mga paa mo. Gail, pako ko hindi napansin na ang galing mong artista pala. Logan, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ikaw ba ang nagpalit kay Vern ng gamot ni Lolo? Palagi naman akong mabuti ni Lolo. Bakit ko siya sasaktan? May nagtuturo sa akin. Si Cara Fisher ba? Siguro siya. Logan, huwag kang makinig sa kanya. Peke ito, Photoshop lang yan. Hindi ako yan, Logan. Hindi talaga ako yan. Kunin mo siya ngayon din. Logan Ford, huwag mo akong sisihin. Kung hindi tumanggi ang matandang yun, napakawalan mo ang kasunduan. Hindi ko papalitan ang gamot niya. Kasalanan ng babaeng yun, na ninakaw ka sa akin. Sa huli, nawala pa rin ang buong mundo ko. Cara, nanay mo, ano ba talaga ang iniwan niya para sa'yo? Bakit kailangan pa ng pendant na ito para mabuksan ito? Cara, Logan. Sa oras na mababasa mo ang sulat na ito, wala na ang nanay. Pero, hinahangad ng nanay ninyong dalawa ang isang maligayang pag-aasawa. Sana, sa mga araw na darating, ang inyong buhay na magkasama ay puno ng pagkakasundo at tunay na kaligayahan. Naway pagpalain kayo ng saya sa inyong puso sa habang panahon. Umaasa ang nanay na kayong dalawa, ngayon man o sa hinaharap, ay laging magtitiwala sa isa't isa. Huwag ninyong hayaang magkaroon ng pagdududa sa pagitan ninyo.
Ang pamilyang Young, sa South City. Ang Chunky Group. Malalaki at makapangyarihang pamilya ang mga yan. Talagang malaki ang impluensya ng pamilyang Fisher. Mukhang hindi mo alam yun. Ano, si Miss Fisher ay isang pinagpipitaga ng panauhin ng mga pamilyang yun. May chismis na si Miss Fisher ay isang himalang manggagamot. Himalang manggagamot? Anong ibig mong sabihin, himalang manggagamot? Hindi mo pa narinig, ang pamilyang Young at ang Chunky Group ay bawat isa'y nagbigay kay Miss Fisher ng 20% na pag-aari sa kanilang mga kumpanya. Ngayon, si Miss Fisher ay mas mayaman pa kaysa kay Young Mr. Ford. Mr. Logan Ford, Miss Cara Fisher, pumapayag ba kayong dalawa na maging magkapareha, na pumasok sa kontratang ito ng pag-aasawa, na mahalin siya, sa sakit man o sa kalusugan, sa yaman man o sa kahirapan, sa anumang kadahilanan, na alagaan, siya, igalang siya, tanggapin siya, at manatiling tapat sa kanya, hanggang sa huling araw ng inyong buhay. Pumapayag ako. Pumapayag ako. Ngayon, maaari bang magpalitan na kayo ng singsing?